umpisahan na po agad natin mga kababayan. Ito pong ating talakayan dito muna sa nakita po nating balita. Alam nyo ba mga kababayan, may panibagong banat na naman po. Ito pong si Panelo dito po kay Harry Roque. At ayon po dito sa balita galing po sa News 5, sabi po dito mga kababayan, masyado daw pong madaldal etong si Harry Roque kaya daw po nagkakaproblema. So ngayon, ito yung lagi ko naman sinasabi sa inyo mga kababayan na sila na po ang hindi nagkakasundo at nag-aaway doon po sa kampo ni dating Pangulong Duterte. At ang isa pa dito mga kababayan, paano masasabi na totoo at tama ang mga pinagsasasabi nitong si Harry Roque kung mismong yung kanya mga kaalyado ang nagsasabi na kaya nagkakaproblema etong si Harry Roque kasi masyado daw pong madaldal mga kababayan. So ngayon, basahin po natin etong balita. Galing po sa News 5. Sabi po dito, ganito inilarawan ni dating Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panelo si dating President spokesperson Harry Roque sa gitna ng mga kinakaharap nitong kontrobersiya. Sabi pa dito, ang problema sa kanya, ito daw yung sabi ni Panelo, Roque, masyado siyang madaldal. He creates his own problem. Saad ni Panelo sa programang long conversation ng One News mga kababayan. So ngayon, ang tingin lamang ni Panelo dito po kay Harry Roque, mga kababayan, ay tagapagdulot lamang po ng problema at masyadong madaldal na nagiging dahilan ng matinding kaguluhan at matinding pagbagsak ng kanya mga kaalyado at na maging kanyang sarili. Dahil kung titingnan nyo mga kababayan, kung may tiwala si Panelo kay Harry Roque, alam naman po ni Panelo na nakakasama ni Sara Duterte sa dahig at nagtatanggol sa mga Duterte etong si Roque. Ang nakakapagtaka dito, bakit binabanata ng matindi ni Panelo eto pong si Harry Roque? Baka sabihin ng iba, hindi, fake news naman yan, wala namang ganyan. Sabi pa nga dito, kasunod nito, hinikayat ni Panelo si Roque na umuwi sa Pilipinas at harapin ang mga akusasyon laban sa kanya. So ngayon, baka sabihin ng iba, fake news lamang, ito pong binabasa po natin. So pakinggan po natin mismo yung interview mga kababayan ni Harry Roque. Wait lang, ano lang natin to? Lalong nadidiin na yun. Yan. Tanggalin lang muna natin yan. So ngayon pakinggan po natin mismo yung interview ni Panelo laban po kay Attorney Harry Roque mga kababayan. So ito i-play po natin. Na andun. Si Secretary Roque, Harry Roque, na andun. Alam mo, ikaw lang kung pwedeng bumanat ng ganyan na ilulusot ng mabihan. Tila kay Ma'am Tri, mega love shoutout po O sa ngayon, ay pinipilit niya yung sarili niya doon sa ano. Anong masasabi mo nga sa sitwasyon ni Secretary Roque? Ang problema sa kanya, masyado siya kasi madaldal eh. He creates his own problem. Okay. Like yung demanda sa kanya, di ba, dinidemanda siya. Tapos nagkaroon ng congressional hearing. Kung paano may congressional hearing, sa kadadaldal niya, nasasabit siya. Like, he denies na siya ang owner dun sa Baguio ba yun? Yung renta. Yes. Pero lumalabas sa mga kwento niya, siya nga may-ari. Tapos i-deny niya. Lawyer daw siya na hindi raw. Tsaka mga kababayan, ito tingnan nyo po sinasabi ni Harry Roque mga kababayan na kaya hindi po siya umuwi ng Pilipinas ay dahil hindi daw po patas ang batas dito. Ibig sabihin, wala daw pong sinusunod na batas ang Marcos administration. Ngayon, kung titingnan nyo din yung mga binibitawan po niyang salita, ano yung sabi niya? Pauwiin na daw si dating Pangulong Duterte dito po sa Pilipinas at dito daw po litisin mga kababayan. Dahil nga naman, pag doon daw po sa International Criminal Court, pinapakita daw po ng Pilipinas na wala talagang proseso ang justice system dito po sa ating bansa mga kababayan. Ibig sabihin, walang batas na nangyayari or hindi umuusad ang batas. So ngayon, paano nyo paniniwalaan si Harry Roque kung mismong pagdating sa kanyang sarili, sinasabi po niya, na wala daw pong sinusunod na batas dito sa ating bansa at wala daw pong walang sinusunod or sinusunod na batas ang Marcos administration at wala daw pong walang due process ika nga dito po sa ating bansa. So ngayon mga kababayan, kung titingnan nyo din naman, sinasabi niya na pauwiin na sa Pilipinas si Digong dahil daw dito na daw litisin. So anong paniniwalaan ng mga taga-suporta ni dating Pangulong Duterte kung pabalu-baluktot ang sinasabi ni Harry Roque? Pagdating sa kanya, walang batas-batas sa Pilipinas.
at walang tamang proseso, pero pagdating kay Digong, bigla ang dapat kailangan dito litisin sa Pilipinas. So ano ba talaga? Pero siya lawyer ganito. Pero lumalabas sa mga dokumento, lawyer nga siya. Kaya sabi ko, kung ano raw may papayo ko, umuwi siya rito. Harapin niya, abogado naman siya. Hindi porket inakusahan ka, totoo. Di pagtanggal mo sarili mo. Alam naman natin mga kababayan, pagka itong si Harry Roque umuwi ng Pilipinas, hinarap yung kanyang kaso, alam naman po natin na may warrant of arrest po siya. At yung warrant of arrest po niya mga kababayan, human trafficking. Alam naman po natin na kapag na-aresto si Harry Roque, makukulong po siya dito sa Pilipinas habang dinidinig po ang kanyang kaso. So ngayon, kung pakikinggan nyo yung sinasabi dito ni Panelo, sa lalo't madaling panahon mga kababayan, gustong-gusto ni Panelo na matiklo or makita niya na matiklo etong si Harry Roque. Kasi nga naman mga kababayan, unang-una, tama din naman yung sinasabi ni Panelo. Kung walang kasalanan, etong si Harry Roque, abogado naman siya, bakit hindi siya umuwi? Bakit hindi niya harapin yung mga matitinding aligasyon laban po sa kanya? Yun nga lang, pagka umuwi siya, dahil nga may warrant of arrest na po siya, maaaresto at maaaresto po siya. At habang dinidinig yung kanyang kaso, automatic mga kababayan na nakadetain or nakakulong etong si Atty. Harry Roque. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. Bumalik ka na para na totoong lalaki. Di ba? Face it like a man. Baka matulungan ko pa siya. Di ba? Kasi tayo naman, kay kalaban, kay kaibigan, basta mali, ang mali. Ang tama. Doon tayo palagi sa tama. Okay. Pero may chismis noon Ikaw ang naglagay sa kanya na spokesperson doon. Ang alam ko, istorya doon. Kailangan namin ng kagaya niya sana. Madaldal, kasi pandemic Pero ang nangyari doon, I think, parang 2 months after na nag-take over. Kasi, di ba siya muna? Tapos, ako nag-take over. Buwisit siya kanya si PRD. Madaldal nga masyado Ano mga kababayan, ito lumalabas na. Paano kaya na-attempt ni Harry Roque na ipagtanggol si Duterte? Ganong nagalit pala si Digong sa kanya dati. Nabisit pala etong si Duterte mga kababayan dati kay Harry Roque. Dahil nga naman sa sobrang kadaldalan nitong si Harry Roque. Ang pagkakaalam ko dito mga kababayan, napakitama na lamang po ako kung ako po ay mali. Ang pagkakaalam ko dito nagsimula na mabwisit si Digong kay Harry Roque nung mga panahon na binabanggit ni Harry Roque na yung Pogo ay hindi pwedeng iban dito sa Pilipinas dahil nga daw nagbibigay ng cash flow sa opisina ng presidente. Doon pa lang mga kababayan, di ba nadulas na etong si Harry Roque. At yan yung tingin ko in my personal opinion na dahilan kung bakit nabwisit noon etong si Duterte kay Harry Roque dahil nga sa sobrang kadaldalan mga kababayan, nadulas at aksidente na naipahamak etong si Digong. Kasi nung panahon na yun mga kababayan, napakainit po ng issue ng Pogo. And then aksidente na nakapagbitaw etong si Roque na hindi pwedeng itigil yung Pogo kasi nga nag-aakyat ng pera, ng cash flow sa opisina ng presidente. Sabay bawi na sa gobyerno daw. Pero nadulas po siya at nasabi niya na sa opisina ni Digong. So doon pa lang mga kababayan, tama yung sinasabi dito ni Panelo na nabwisit si Duterte dati kay Harry Roque. Kaya agad-agad na si Panelo yung nag-take over mga kababayan ng posisyon ni Harry Roque. Ano po ngayon yung pagpatuloy pa natin? Tapos, dahil kailangan namin ng isang madaldal, kinuha siya. Kaya lang after 2 months, tawag sa akin si Presidente. Sabi niya, yan. Programa ka na? Hindi ako kontento. Kaya nagprograma ako Parang ako pa rin nagpapaliwanag ng lahat. Kasi ang naging problema niya, yung isang issue, sa halip na matapos, nanganganak. Dumadami pa, ha? Sa kadadaldal niya. Yan ang naging problema. So ano na Pero alam mo, gaya ng sinasabi ko, the presumption of innocence applies to everyone. It applies to him. So, come home. Face them in court. You're a lawyer. yun ang ano mo sa kanya, advice mo sa kanya, ha? For that matter, yan ang advice ko sa lahat. Sa lahat. Well, if they have a lawyer as good as you, as articulate and feistily charming, madadali natin yan, di ba?
Ay, kaya lang, lagi... Hindi, wala rin naman problema. Kung matalo, bibisitahin ko naman sila. Okay, kwentuhan na lang. O kwentuhan at kantahan na lang. O ayan mga kababayan ano yung sabi ni Panelo dito? Sakit nun sa part ni Harry Roque. Bakit? Kasi hindi pala siya nakatulong sa administrasyon ni dating Pangulong Duterte. Saglit pala na mapabuti yung administrasyon ni dating Pangulong Duterte, mga kababayan. Napasama palalo. Kasi saglit na natatapos nga naman yung isang issue, nanganganak daw po na nanganganak. Tingnan niyo mga kababayan, yung isang halimbawa ng magaling na spokesperson ng Malacanang, si Atty. Claire Castro. Bakit natin nasabi? Kapag ka may isang issue mga kababayan, saglit na manganganak yung issue na yon, una pa lang, talagang pinapatay na. Ibig sabihin mga kababayan, kung hindi naman totoo yung mga balitang yan, dapat di na pasikatin yung balitang yan. Ganun lamang po kasimple. Katulad mga kababayan nung Pulboronic video na pinipilit buksan ni Edin Santos. Ano sabi ni Atty. Claire Castro? Paulit-ulit na lang yan. Paulit-ulit. Wala nang katapusan. Doon pa lang mga kababayan, saglit na manganganak pa ulit at mabubuhay pa yung balitang yon, wala na. Walang nangyari, hindi kinagat ng tao. Kasi nga, wala na mga kababayan, laos na yung balitang yon at hindi naman napatunayan ng mga DDSet. Ngayon, pagdating kasi kay Harry Roque, nanganganak yung balita nung panahon ni dating Pangulong Duterte kasi nung nadulas po siya na nag-aakyat ng malaking cash flow, yung pogo doon po sa opisina ng presidente, nanganak pa yan mga kababayan ng napakadaming issue. Kasi nga, kung titingnan nyo, nung panahon na napapag-usapan po yan, na timingan pa, nasaktuhan pa, na pandemic mga kababayan, na naghihirap yung mga kababayang Pilipino po natin at marami sa mga kababayang Pilipino po natin na nakatambay lang sa kanilang mga tahanan at nakatutok po sa mga social media. Kaya nga nung nanganak na mga kababayan, nahihirapan na ang Duterte administration na patayin yung isyong yon. Kaya ang ginawa nila, si Panelo ang pinag-take over ng posisyon ni Harry Roque kasi nga nawalan ng tiwala si dating Pangulong Duterte kay Harry Roque mga kababayan. At siguro yan din yung pinagmulan ng awayan ni Panelo at saka po nitong si Harry Roque. Hindi sila nagkasundo mga kababayan dahil nga siguro ang tingin ni Harry Roque siniraan siya ni Panelo kay dating Pangulong Duterte. Pero ganun at ganun pa man mga kababayan, ano yung sabi ni Panelo dito? Kung makukulong si Harry Roque, walang problema. Dadalawin na lamang daw po ni Panelo mga kababayan at magkikwentuhan na lang sila. So sa madalit salita, talagang atat na etong si Panelo na matiklo etong si Harry Roque. Dahil alam ni Panelo mga kababayan, sa totoo lang, na kapag umusad na yung kaso ni Harry Roque kung sakaling maaresto po siya, matatalo't matatalo po etong si Harry Roque. So ngayon mga kababayan, kung kayo ang tatanungin, ano pong opinion ninyo hinggil po sa sinabi ni Panelo na nung panahon pala ni dating Pangulong Duterte kaya pala nawala si Harry Roque bilang spokesperson kasi nabisit pala sa kanya etong si Digong. Kasi saglit na makakatulong, naging perwisyo pa at nakakadagdag pa sa isipin ni dating Pangulong Duterte noong mga panahon na yon. Mga kababayan, ano po? So anyway, comment below na lamang po kung ano po masasabi nyo hinggil po dito mga kababayan sa sinabi ni Panelo. Actually, nadulas nga dito si Panelo Sinabi niya yung mga dahilan at mga kapalpakan ni Harry Roque nung panahon na siya ay spokesperson ni dating Pangulong Duterte. Pero bagamat ganun pa man, comment below na lamang po kung ano po masasabi nyo hinggil po dyan.